So ayaw mo umuwi sa inyo. Eh baka naman nag-aalala na si Stella. Goes to show na mahal ka talaga niya. After a thorough investigation of the complaint filed against you, it was proven that you committed breach of ethics. The hospital has decided to terminate your employment. Mas lalo yata kitang napaiyak. Ceasefire na. Dapat kasi hindi na sinabi ni Tita Chola yung nangyari sa amin ng kuya mo. Pero hindi ko rin alam kung paano nalaman ni Tita Chola yung tungkol doon. Malamang si Ma'am Z. O nga pala, gusto ko niyang imbitahin sa Thanksgiving dinner niya. Ma'am Zarina, si Stella po. Girlfriend ko. Boss ko si Ma'am Zarina. Stella, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. I hope you can find it in your heart to forgive me. Pero kung hindi ka pa ready, hindi naman kita pipilitin. I'm sorry for all the trouble I've caused you. Nadami ka pa sa magiging miserable ko. Thank you for coming. Pasensya na po, Ma'am Z, pero kailangan na po namin umalis. Atom, I feel so happy and relieved. Wait, no, wag muna kayo umalis. Kaka-start pa lang ng party. Sayang naman. Hindi na po, Ma'am. Mauna na po kami. Hindi. Mag-stay kami. Really? Yay! Thanks, Stella. Atom, I'm officially ending your duty tonight. Kaya mo na si Dio. Okay? And Stella, please enjoy the night. I'm okay. Ako, paubos na pala to. Huwag mo kalimutang magpabili mamaya kay Atom, ha? Alam ko naman nahihiya ka kay Atom, eh. Pero huwag ka mag-alala. Pwedeng-pwede ko namang lapitan na daw si Sarina. Sana nga, siya na lang yung naging shota ni Atom, eh. Bakit ba pinagpipilitan mo yan? Parang wala ka ng pakundangan kay Stella. Napakabuti sa atin ng tao. Andun na ako, Temyong. Oo, mabait siya at nagpapasalamat ako sa kanya na nandyan siya at inaalagaan ka. Pero, sa practical lang naman ako, Temyong, eh. Dahil hindi yung pagiging mabait ang maggagamot sa'yo. Ang kailangan natin, yung isang taong pwede nating masandalan. Yung matibay ba? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman dating materyosa. Talaga? Tem, hindi mo pala ako naiintindihan, ano? Materyosa pala ako, ha? Kaya ako sumama sa'yo para maging kabit mo. Kung nagiging practical ako, dahil sa'yo. Kung sa tingin mo, yung kinakapalang ko na yung pagmumukha ko para humingi ng tulong sa ibang tao. Para ipagabot kita. Pasensya na. Pasensya na. Sorry sa'yo. Sorry kay Stella. Pero kaya ko lang naman pinapaboran si Sarina. Kasi tinutulungan ka niya. Sige, materyosa na ako.
Kakapalan ko ang mukha ko, kahit sinong Poncio Pilato lalapitan ko para lang mapagamot kita. Kasi Artemio, gusto kitang lumaba, gusto pa kitang mabuhay kasi ikaw na lang yung pamilya ko. Napaka-plastic. Sinong plastic? Sino pa? Hindi yung boss mo. Akala ko ba okay ka na kanina? Di ba ikaw pa nga nagsabi na magstay tayo dito? May choice ba ako? Nagsorry siya sa harapan ng maraming tao. Dami-dami niya pang sinabi. Halatang fake naman. Bakit sa tingin mo, hindi sincere yung paghingi niya ng tawad? Alam mo, kung sincere talaga siya sa apology niya, dapat hindi niya ginawa sa harapan ng maraming tao. Di ba nga nung pa kami nakita niyan sa CR, minaliit niya pa yung pagkatao ko? Teka, naniniwala ka ba sa babaeng yan? Hindi, nakita ko rin kasi kung gaano siya naging ka-depress nung naghiwalay sila ni Sir Gerson. Ah, so mas pinapanigan mo siya kaysa sa akin? Hindi, mahal. Hindi ganoon. Hindi ko naman alam na may kampihan pala dapat dito. Pero syempre, kung may papanigan, ikaw ang papanigan ko. Girlfriend kita at mahal kita. Si Ma'am Zarina, boss ko lang naman yan eh. Bakit ba naman kasi sa dinabi-nabi ng tao sa mundo siya pa yung naging boss mo? So, ma'am, ito, nabasa ko na kanina tong test results niyo. Medyo slightly elevated lang yung creatinine levels niyo. Kaya, hindi, okay lang yan. Kaya, bawas-bawas na lang tayo sa karne, sabi ng doktor. Eat more fiber, ha? Pero bukod dun po, clear naman sa lahat. Pati yung angioplasty check-up ninyo. So, ito na po ba yun? Goodbye na talaga. Kailan po ang alis ninyo? Sana last week of this month. Oh, no hard feelings, ha? Wala ka ng trabaho. Meron pa sana kung di ako pina-terminate ng Zarinang yun. Ewan ko ba? Lalo tuloy ako naiinis sa kanya, lalo na nakilala ko siya. Ay, ako naman, naimbiyara din ako ng konti sa kanya nung una mo siyang binanggit sa akin. Pero, baka naman, nagsisisi na siya. I mean, she apologized sa harap ng maraming tao. You know, that's hard to do. And harder to fake. Why don't you give her a benefit of the doubt? Accept her apology. Bakit pa? Hindi naman kami magkaibigan. I guess you'll never understand this, Stella. Maswerte ka. You have Atom in your life. You are loved. But Serena, she's a scorned woman. Alam mo, Atom, tama naman kasi si Stella. Dapat lang talaga na magalit siya tsaka huwag magtiwala dyan sa boss mo. Sorry, sweetheart. Pero bakit ba ganyan kayo mga babae? Hirap na hirap kayo mag-move on sa issue. Nag-sorry na nga yung Zarina kay Stella, di ba? Bakit kayong mga lalaki? Ayaw niyong humaharap sa issue. Iwas-iwas lang, ganon. O kaya naman, gusto ninyo kapag ka nag-sorry na, solved na, tapos na. Ganon ba talaga kadali yun? Isang sorry lang, okay na? Okay. Ilan ba dapat? So, bilangan ng labanan? Tama na nga yan, tingnan nyo. Pati kayong dalawa, apektado na eh. Okay, sorry. Sorry na. Love you. Pero kailangan i-consider ni Stella yung naitulong sa'yo ni Zarina. Brad, ang ganda kaya ng posisyon mo sa resto.
Baka mamaya, pati trabaho mo maapektuhan dahil sa nangyari kay Zarina. Excuse me, trabaho lang yun, no? Makakahanap pa si Atom ng iba. Yun na nga eh. Trabaho yun. Pwede nga siya maghanap ng iba, di ba? Hindi naman mahirap ba? Mahirap pa. Ang ganda na ano po eh. Ayan, tingnan nyo kayong dalawa. Ganyan ang ayokong mangyari sa amin ni Stella. Yung pag-awayan namin si Ma'am Z. O, so anong gagawin niya? Hindi nga, sorry. Hindi, parang nga hindi sila mag-away, di ba? Anong gagawin niya? Sorry. It's your day off today. Why are you here? Anyway, kumusta na pala si Stella? I hope she's okay na. Sorry again for everything. Naiintindihan naman kita, ma'am. Pero... naiintindihan ko rin kung bakit galit sa'yo si Stella. Akala ko nag-reconcile na kami. Hindi naman kasi ganun kasimple yun. Ngayon kasi, mas na-convince ako na mali talaga yung ginawa mo kay Stella. Hindi tama na siya yung napagbuntunan mo ng galit dahil hindi natuloy yung kasal ninyo. Pero nangyari na eh. Kalimutan na lang natin yun. I agree. Buti okay pa rin tayo despite everything. Sorry ah. Pero para hindi na maging komplikado yung sitwasyon, siguro itigil na lang natin yung pagiging involved sa buhay ng isa't isa. Pagre-resign na nga pala ako. What? Why? Dahil ba kay Stella? Pinag-resign ka niya? Hindi. Sariling desisyon ko to. Walang kinalaman si Stella dito. But I can't lose you, Atom. I don't want to lose my most trusted employee. Tsaka paano lang yung mga plano natin? Yung expansion, di ba napag-usapan na natin yun? Please naman, Atom. Pag-isipan mo muna to. I need you. Kung sakali naman eh, hindi pa magiging effective kaagad yung resignation ko. Matutulungan pa kita bago ako umalis. Mauna na ako. Kumain muna po kayo. Salamat, Stella. Ayos lang ba kayo ni Atom? Para kasing may pagtatala kayo nung nakaraan. Ako na naman ba yung dahilan? Hindi po. Meron lang kami hindi pinagkasunduan, pero okay na po kami. Naayos na namin. Kain mo na po kayo, sige. Naku, ubos na pala yung gamot ninyo. Hindi kayo pwedeng lumalaktaw ng gamot, ha? Bibigyan ko muna po kayo. Huwag na, Iya. Lumabas na si Choleng para bumili ng gamot ko. Kung meron po kayong hindi masabi kay Atom, pwede niyo namang sabihin sa akin. Kahit wala akong trabaho ngayon, gagawin ko ng paraan. Ha? Napakabait mo, Stella. Maswerte ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Kamusta na pala sila? Ayun po, lalo lang nadagdagan yung galit. Alam niyo po, hindi ako madalas magdasal, pero sa pagkakataon to, halos araw-araw na ako nagdadasal na sana maging okay na kami ng pamilya ko. Stella? Stella? May bisita ka. Po? Ate! Namiss mo ba ako? Ate, I miss you. Gusto ko.
Nice. Cub. Johnson. Ford. Biglaan naman yata ang resignation ni Atom. Does this have anything to do with you? No, Dad. It's his girlfriend's fault. Turns out na yung babaeng yun, yung pala yung nakabanggaan ko sa hospital na dahilan kung bakit kami nag-away ni Gerson. Imagine, sinira na nga niya kami ni Gerson. Sisirain niya ngayon yung partnership with Atom? Sarina, don't blame that girl sa nangyari sa inyo ni Gerson. Mag-focus na lang tayo sa plano ninyo ni Atom for your expansion. Gusto na nga ni Mr. Oliveros na mag-set ng meeting to finalize the acquisition of his restaurant. Don't worry, Dad. Matutuloy yun. I'll do everything to persuade Atom. Okay. Just really want a cheap girlfriend of his out of the equation, you know? Pwede ba naman yun? Hindi mo maiiwasan na maging connected kayo. You're Atom's friend. It would be beneficial for you kung makakasundo mo ang girlfriend. Oh my God, Dad! No way! Never! Never kumakasundo yung babae mo. She hates me. But I hate her more. Magkaaway kami. Diba, sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. You're right, Dad. I should keep my enemy close. Close enough to get rid of her. Tuloy mo na nga yung boxing mo. Tara, ate. Yeah, sigurado ka ba talaga? Gusto na ako makita ni Mama. Oh, tara. Ma? 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 Stella ko. Na-miss kita, anak. Ma, sorry ah. Sorry. Sorry dahil pinasama ko yung loob mo. Sorry ah. May mali din ako, anak eh. Dapat pinakinggan kita. Inunawa. Sorry din, anak. Sorry. Hindi pa rin ako sanay na may Atom ka na eh. At hindi ako nangangako na hindi ako magtatampo kapag ay inuuna mo siya. Pero pipilitin kong unawain ka. Irirespeto ko ang pagmamahalan ng dalawa, ha? Ay, Stella ko. Naku, sama naman ako dyan sa group hug niyo. Bunso, halika. Ate. Miss ka din namin. Ma, Mabalik na lang po ako. Stella, maghain ka muna. May dala akong siopaw at pansit. Bilis, gutom na ako. Tama na nga yung drama. Ang sungit-sungit mo. Alam ko naman na miss mo din ako. Bakit? Ay, naku, anak ko. Dali. Hello? Hi, Stella. It's me, Zarina. Can we talk?
Zarina? Stella? Have a seat. Sinama ko pala si Kuya. Kuya, si Zarina. Hello. This is my friend, Harry. Love. Do you want anything? Drinks? Hindi, okay lang kami. Hindi rin kami magtatagal. Medyo nagmamadali rin kami. Ano ba yung gusto mo sabihin sa akin na hindi mo masabi sa telepono? Stella, huwag kang magtiwala sa kanya. Mahirap na. Basta backup mo ako. I get it. Hindi rin maganda ang first impression sa akin ng kapatid mo. Paano? Nawalan ng trabaho ang kapatid ko dahil sa'yo. I'm here to make amends. Stella, hindi lang ikaw ang nawalan. The only difference is, ako, nakamove on na. Habang ikaw, you're still suffering from the consequences of your tragic mishap. Let me help you, Stella. Kaya mo makabawi ako sa'yo. Gusto mo mag-work sa Canada, right? I can make that happen for you. Kaya kitang kuhaan ng isang opportunity sa prestigious hospital that is way, way better than the hospital na nawala sa'yo dahil sa akin. Kaya kitang paliparin sa Canada the soonest time possible. At paano mo gagawin yun? Hindi naman ganun kadaling magpalipad ng tao papunta ng Canada. My friend, Harry. That's right. He's actually a recruitment manager, Stella. He works for Diamond Canada Employment Philippines. It's a reputable agency. You can look it up if you want. You're in luck, Stella. Kasi itong hospital na to may urgent need for nurses, nursing aides, and caregivers. That is right. And you know what? Ang daming nagpa-point. And the response is very overwhelming. But, kailangan mo magmadali. This is an urgent offer. Gaano kabilis? Well, usually 6 months. Pero kung makakapag-comply with the necessary documents, it would take you a very short 2 to 3 months. Bakit parang nabigla ka? Nagulat lang ako sa ina-offer mo. It's my pleasure, Stella. Good luck. Harry, dear. Yeah? Make sure na ma-expedite ang pag-process ng papers ni Stella. Of course. Hindi mo ko ipapahiya sa kanya. Bibilisan ko. Sige, pag-iisipan ko. Maraming salamat sa offer mo, Zarina. Maunan na kami. Okay. Thank you. Thank you. Anak, huwag ka nang magduda dyan sa agency na yan. Mukha naman totoo. At saka, hindi naman humihingi ng placement fee, di ba? Kaya, walang mawawala sa atin. Oo, di kagaya na pinag-applyan ko. Scammer pala. Nadugasan pa tuloy tayo. Oo nga ate, mukhang legit naman siya. Sigurado na yan. Diba? Tsaka mayaman yung Sarina. Mukhang desente. At saka may pangalang pinangangalagaan. Diba? Hindi yun sasali sa mga illegal na transaksyon. Sigurado ako dyan. Akala ko nga nung una, masama yung ugali eh. Maayos naman pala. Nagtataka lang ako bakit bigla nilang nag-e-effort siya para sa akin. Anak, natural yun. Bumabawi eh. Kaya dapat sunggaban mo na yung oportunidad. At alam mo, magtutulong-tulong kami para maiayos lahat ng requirements mo. Oo, medyo madugo.
Pero may kakilala ko sa NBI at PSA. Naku ate, tsaka ako nang bahala magpa-print at magpa-photocopy ng documents mo. Got you. Todo na yung suporta namin sa bana. Let's go, ate. May na-appreciate ko naman po, pero... Duda ka pa rin. Oh, kapag napatunayan mong legal yan, hihindi ka pa ba? Mahal? Ano yan, ha? Amoy pa lang panalo na, ha? Naalala ko, yun ang laging sinasabi mo. Pag nagbabarbecue ako noon, ito pa rin yung timpla na paborito mo. Sandali lang to, nak. Maluluto na to. Nakakapagkapunan ka na. Hindi porket pinatira ko kayo dito, ibig sabihin okay na tayo, ha? Huwag kayong umasa na babalik tayo sa dati. Si Stella lang naman ang dahilan kung bakit tinanggap ko kayo ulit, eh. Grabe ka naman, Atom. Tuwing kinakausap mo na lang yung tatay mo, lagi mo na lang siyang sinisinghalan. Alam mo namang may sakit, malala na. Tuling! Eh kaya ako nga kayo kinupkup, hindi ba? Atom, ganyan ka rin ba katigas sa nanay mo? Yung nanay mong may iba ng pamilya, kaya ine-etsipwera ka na eh. Tuling! Tama na! Tama na po. Sensya na, anak. Halika na. Halika na. Ay, kalma ka lang. Ano ba? Kalma lang. Alam mo, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Mahal ko si Mama, pero... iba pa rin si Papa. Kaya nung nawala si Papa, iba rin yung sakit na nararamdaman ko. Siguro ganun din yung nararamdaman mo. Mas naging malapit ka sa Papa mo. Kaya iba yung sakit nung nawala siya sa buhay mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, gagaan yung loob mo pag napatawan mo na siya. Kami nila, Mama, okay na. Sana kayo din. Pasok na ako. Teka, alis ka. Tito? Tay! Aalis po si Stella? I gave her a job offer sa Canada. Medyo nag-aalangan nga ako eh, kasi hindi ba nakapagtataka? Hindi kaya may motibo si Zarina? Ano pang ibang motibo nun sa tingin mo? Para masolo si Atom? Parang may ginawa akong masama. Nangihimasok ka na naman sa amin, eh. Kay Stella pa rin naman ang final decision. Mahal kita. Pero mahal ko din yung pamilya ko. Huwag mo naman akong papiliin. Please, Atom. Atom.